Vice President Sara Duterte, planong ipaaresto sa lalong madaling panahon. Alam niyo po mga kaibigan, ang ginagawa po nila ngayon nakasuhan ng criminal case, ito pong si VP Sara Duterte ay labag po sa ating Constitution, labag po sa batas. Dahil ayon po sa 1987 Constitution, Article 11, Section 2, ng mga opisyal po ng ating bansa na matataas gaya po halimbawa ng Vice Presidente ay hindi po maaaring kasuhan ng anumang criminal case habang sila po ay nanunungkulan pa sa kanilang opisyal na posisyon. At ang tangi lang pong makapagpaalis sa kanilang posisyon ay ang paraan po ng impeachment. Ngayon, kahit labag po ito sa batas, nakatatawag pansin po mga kaibigan na nito lang pong August 11, 2026 ay isinampa pa rin po ng Department of Justice ang criminal case laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo po mga kaibigan, kung babalikan lang po natin ang mga nakaraan na naging pahayag po ng mga Korte Suprema, ang isa po sa mga pinaka-remarkable ay yung pong Lecaros versus Sandigan Bayan noong 1984. Dahil diyan po sa Lecaros versus Sandigan Bayan noong 1984, diyan po ay nagkaroon ng isang remarkable statement mula po sa Korte Suprema na kung saan binigyan po ng linaw ng Korte Suprema na ang lahat po ng mga impeachable officer kagaya po ng Vice President, kapag ka po kinasuhan ng criminal case, ay malinaw daw po na makalalabag sa saligang batas ng ating bansa. Ang malaking katanungan mga kaibigan, kung labag po pala sa batas, nakasuhan ng criminal case ang isang Vice President, nakatatawag pansin, bakit itinuloy pa rin nila nakasuhan ng criminal case si VP Sara? Pwede kaya nating sabihin na hindi alam ni Director NBI Matibag ang Lecaros versus Sandigang Bayan noong 1984? Pwede kaya nating sabihin na hindi alam ng Department of Justice ang Lecaros versus Sandigang Bayan noong 1984? Ako nga alam ko eh. Sila kaya hindi nila alam? Ako naniniwala ko alam nila yan. Yang 1984 na yan tungkol nga kay Lecaros versus Sandigang Bayan. Malinaw ang binitawan ng Korte Suprema dyan mga kaibigan na talagang hindi po pwedeng kasuhan ang isang Vice President. Dahil kung may gusto mang magpatalsik sa isang Vice Presidente, ang natatanging paraan lang po para magawa yon ay ang paraan po ng impeachment. At alam naman natin na ang nangyayari ngayon sa impeachment trial ng Vice President ay malinaw na hindi nakapagbibigay diin at hindi nakapagpapatunay ang prosecutor. Dahil sa nakikita natin through social media na ang panig po ng mga nag-aakusa laban po kay VP Sara, malinaw na minsan nga pinagtatawanan pa po eh. Minsan pa nga po yung mga witness. Hindi pala minsan kundi madalas po na nakikita natin through social media na yung pong mga witness talagang matindi ang pagkapalpak, hindi talaga papasa eh. Magagaling ang mga abogado ni VP Sara. Hindi kaya't dahil sa mga nangyayari na ngayon, sa impeachment trial, malinaw na nakikita na ng taong bayan na talagang hindi mai-impeach si Sara. Hindi kaya gusto na nilang kasuhan na lang ng criminal case? Ano po sa tingin ninyo mga manonood? Bakit itinuloy pa rin po ni Matibag na magsampa ng criminal case labang kay VP Sara? Bawal naman pala sa batas yun. Bakit ipinoproseso pa rin at isinampa pa rin ng Department of Justice yan? Bawal pala sa batas yun. Kaya tama po yung pag-aapela ng panig ni VP Sara ng motion to quash. Para na sa ganun ay hindi naman masira ang larawan ng ating Korte Suprema na iproseso ang ganyang pamamaraan dahil malinaw na labag po sa batas yan. Kayo mga manonood, ano po ang dahilan bakit ipinroseso pa rin ni NBI Matibag at ng Department of Justice na sampahan ng kasong kriminal si VP Sara bagamat labag ito sa batas? Ano po ang nakikita ninyong dahilan? Magbabasa po ako ng inyong comment. Sana po lahat kayo ay manatili sa katotohanan upang patuloy po namin kayong sasaluduhan. Peace.